Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's update lang tayo dito kay Amadeus Fernando Pagente. Yan po yung tunay na pangalan netong si Pura Luca Vega. Isa pong drug artist. Siya po ay nakakulong sa mga oras na ito. Siya po ay naaresto kahapon dyan po sa lungsod ng Maynila. At siya po ay nakusahan ng blasphemy at diniklarang persona non grata ng ilang mga lugar o mga city governments dito sa ating bansa. Pagkatapos ng kanyang controversial na video na kung saan, siya po ay nag-impersonate o in-impersonate niya itong ating Panginoong Hesukristo. At dahil po doon, siya po ay binatikos ng mga miyembro ng Catholic community at ilan pa sa mga taong naniniwala na ang Diyos ay hindi dapat binabastos. Kaya mga kababayan, so siya ay nakakulong. Yan po sa picture, oh. Bait-bait na niya tingnan. Dun sa kanyang mga shows, kung alipustahin niya, bastusin niya itong Panginoon, grabe, kala mo siya yung Diyos. Kung magsalita, kala mo nakakatakot, nakakilabot itong pinaggagawa nitong loka-loka na ito. Grabe, sa totoo lang mga kababayan, blasphemy. Blasphemy, yan po ang pinaka matinding kasalanan na pwede nating magawa laban sa Diyos, blasphemy. Insultohin mo ang Panginoon, gamitin mo ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Sabi sa Biblia, do not use the name of the Lord your God in vain. O mo gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Malaki pong kasalanan yan. Napakalaki po ng parusa niyan. Kung makatakas ka man dito sa lupa, pagdating mo doon, pagharap mo sa Kanya mismo. Kasi lahat tayo magbibigay ng account sa Panginoon . Isa-isa po tayong harap sa Kanya . O paano mapaliliwanag sa Panginoon yan pag nandun ka na? So napakalaki pong kasalanan itong ginawa na itong lokal-lokal na ito. Grabe. Kaya mga kababayan, ito as expected, sinabi ko na po sa inyo itong mangyayari doon sa una nating video tungkol kay Pura Luca, na ito nga po ngayon ay nanghihingi ng donasyon doon sa mga tao na naniniwala sa kanya. Sa mga tao po naniniwala kay Pura Luca Vega, mag-isip-isip po kayo. Sa totoo lang mga kababayan, yung ganitong klaseng tao ay hindi po deserve na tulungan. Although, karapatan po nyo yan. Karapatan nyo pong tumulong. Unang-una, yung ibibigay nyong financial assistance naman ay galing sa inyo. Pero gusto ko lang po sabihin sa inyo na unang-una, kaya siya nandyan dahil sa kasalanan niya. Hindi po yan gawa-gawa lang na ibang tao at sinetap lang siya. Hindi po. Yung ginawa niya mismo ay consequence nung kanyang aksyon. Kaya dapat kung lulusutan niya yan, kagaya nito, kailangan niya magpiyansa, dapat diskartehan niya ng sarili niya. Siya ang gumawa ng paraan. Kasi alam niyo, sa totoo lang, kapag tinulungan natin to, pagtatawanan lang tayo ng taong ito. Sa totoo lang mga kababayan, kapag tinulungan niyo to, pagtatawanan lang kayo neto. Sasabihin niya sa sarili niya, tingnan nyo, sige, arestuin nyo pa ako. Hindi ako gagastos ni 5. Ang gagastos sa akin para makapiyansa ako, makalaya ako rito, ay yung mga taong naniniwala sa akin. At yun, gagamitin niya yun para mas lalo siyang maging mapagmataas. Gagamitin niya yun para sabihin niya sa sarili niya, iba ako . Maraming naniniwala sa akin . Maraming bumibilib sa akin . Kaya maiisip niya, tama yung ginagawa niya. Kasi nga, kumbaga nabibigyan natin siya ng maling akala kapag tinulungan niyo siya. So, mga kababayan, yung mga ganitong gawain, hindi po natin dapat sinusuportahan. Yung ganitong klaseng tao, hindi po niya deserve na matulungan. Pero gaya nga ng sinabi ko, kayo naman po yan, sa inyo yan, pera nyo gagastusin. Pero yun lang naman po ang sa akin. Huwag po nyong hayaan
na pagtawanan po kayo ng taong ito kapag ito'y lumaya nang hindi gumagastos at ang gagamitin niyang piyansa galing sa ibang tao. Mas lalo pong lalaki ulo na ito. At ulit-ulitin niya lang to kasi malakas na loob niya, may tumutulong sa kanya eh. Kaya mga kababayan, eto pong si Pura Loca, yan nakahimas rehas na po ngayon mga kababayan. Patay siya kay Diego. Ito mga kababayan, nandiyan siya sa police station, Manila Police District Station 3 dyan sa Quiapo. Bakit dyan sa Quiapo? Bakit dyan siya sa Quiapo nakakulong? Kasi po ang nagsampa ng kaso ay devotees of the Black Nazarene, Hijos del Nazareno. Sila po nag-file ng kaso laban dito kay Pura. Ayon sa kanila, itong si Luca violated Revised Penal Code Article 201 that they attack the religious beliefs of the devotees. Kaya nga po kahapon ay siya ay inaresto ng Philippine National Police for immoral doctrines, obscene publications and exhibition and indecent shows. At mayroong mga meron talagang panawagan, may hashtag Free Luca Vega. Ewan ko, ba't ganito? Imbes na pagpanagutin natin itong tulonggis na to, mayroon pang mga ganito Free Luca Vega, tapos drug is not a crime. Hindi naman crime talaga yung drug. Kaso, yung ginawa mo ang crime. Yung pambabastos mo sa Diyos, blasphemy is crime. Sa totoo lang mga kababayan, kung hindi man dito sa lupa yung blasphemy is crime, doon po sa kabilang buhay, sigurado mananagot ka. Hindi ka makakaligtas doon. Sa totoo lang. Makalaya ka man dito. Sinasabi ko sa iyo, Pura Luca, pagdating mo sa kabilang buhay, pagharap mo mismo sa tunay na Diyos, ewan ko lang kung anong mangyari. At ito mga kababayan, ito pa matindi. Ito pa matindi. Kung ano-ano raw kasinungalingan di umano ang pinagsasabi na itong Luca. O bakit daw? Unang-una, wala daw siyang na-receive na subpoena. O sabi ni Amadeus Fernando Pagente, nung siya ay humarap at nakipag-usap sa press, pagkatapos siya ay inilagay under the custody of the authorities after he allegedly did not attend the preliminary investigation on the charges filed against him by the Catholic group Hijos del Nazareno. Sabi niya hindi daw siya nakatanggap ng any notice from the Manila Regional Trial Court na posible daw kasi malamang itong subpoena raw ay na-deliver sa ibang address. Ayun yung sabi ni Pura. Pero ayon naman sa mga otoridad, meron talagang subpoena na ibinigay. Luca I kept denying that he received any subpoena from the court. Ayun po yung pinapalabas si Pura. Kaya ang ginawa nila mga kababayan para mahuli itong si Luca, hindi po si Luka Doncic magaling po na basketball player yon, hindi po si Luka Doncic. Ito pong si Pura Luca. Para mahuli nila, sila po ay kunwaring mga delivery riders. At nung lumabas na itong drug performer, ayun, sinabi agad nila itong karapatan ng tulonggis na ito. Yung sinasabi, you have the right to remain silent. O lahat ng sasabihin mo, pwedeng gamitin laban sa'yo. Pwede ka manahimik kung gusto mo. So, yun yung yun ang statement ng mga otoridad. Ito ring si Pura ay nag-insist na hindi naman daw niya gustong i-mock itong Catholic Church during his controversial Ama Namin performance. Hindi pa ba pambabastos yung ginawa mo? Ano tawag mo doon? Hindi ba pambabastos? Grabe. Meron pa bang ibang tawag doon? Ano yun? Drama? Ito sabi niyo, I just want to create a narrative that despite of all this, Jesus as the embodiment of God's love for all does not forget about the oppressed, including the LGBTQIA+ community. O sabi na itong tulonggis na to.
At sabi niya, alam niya naman daw na maraming na-disappoint at hindi nagustuhan yung kanyang performance. Marami talaga. Lalong-lalo na, yung talagang may pagmamahal sa Diyos. Kasi ikaw mismo, pura loka, sa tingin ko wala kang pagmamahal sa Diyos. Unang-una, baka nga hindi mo kinikilalang Diyos si Jesucristo kaya ganyan Sa totoo lang mga kababayan, kasi kung tayo, naniniwala tayo na si Jesus Christ ay Diyos, hindi natin magagawa yung ginawa na itong luka-luka na to. Sa totoo lang mga kababayan. Kaya itong sinasabi niya, na gumagawa siya ng narrative na ito si Jesus na embodiment ng God's love for all, nagpapakita na mahal niya itong LGBTQ++ na yan. Hindi po yan tao sa puso. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi ko nga sa inyo kung eto may takot sa Diyos, kung eto mahal na ito ang Diyos, hindi niya kayang gawin yan. Ang normal na tao na may pagmamahal at naniniwala na si Jesus ay Diyos, hindi po kayang sikmurain etong ginawa ni Pura Luka.